Sabi nila, ang pamilya ang dapat na nagsisilbing proteksyon natin laban sa gulo ng mundo. Pero paano kung ang mismong taong nangako na poprotektahan ka, siya rin pala ang magiging dahilan ng iyong pagkasira? Magandang araw po mga giliw kong tagapakinig. Atin pong pakinggan ang isang kwento ng buhay pag-ibig dito lang sa programang Roxy's Pinoy Stories. Ako nga pala si Fiona, 20 taong gulang, at ito ang kwento ng isang bawal na pag-ibig at pagnanasa na nagsimula sa isang tahanang puno ng luho, pero nagtapos sa isang madilim na sekreto na habang buhay kong dadalhin. Magandang araw sa iyo, Miss Roxy. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero siguro ay mas mabuting diretsuhin ko na ang lahat. Bata pa lang ako nang maulila ako. Isang trahedya sa kalsada ang kumitil sa buhay ng mga magulang ko. At doon, nagsimula ang bagong yugto ng aking buhay sa pangangalaga ng matalik na kaibigan ng ama ko, si Tito Gaspar. Si Tito Gaspar ang tumayong ama ko sa loob ng mahabang panahon. Siya ang sumasalo sa bawat luha ko noong mga panahong hinahanap-hanap ko ang mga magulang ko. Kasama rin namin sa bahay si Lola Emilia, ang nanay ni Tito Gaspar. Si Lola ang nag-aruga sa akin sa araw-araw. Siya ang nagluluto at nag-aasikaso ng mga kailangan ko sa eskwela, habang si Tito Gaspar naman ang nagtatrabaho ng gusto para mabigyan kami ng magandang buhay. Silang dalawa lang din naman ang magkasama, kaya't siya na ang umampon sa akin. Maunlad ang buhay namin, Miss Roxy. Si Tito Gaspar ay may-ari ng isang matagumpay na food business. Dahil doon, lumaki akong spoiled. Lahat ng gusto ko na ibibigay naman nila. Branded na damit, pinakabagong modelo ng smartphone. Pakiramdam ko noon ako ang sentro ng mundo ni Tito Gaspar. At dahil siya lang ang kaisa-isang lalaki sa buhay ko na nagparamdam sa akin na mahalaga ko, nabuo sa isip ko na sa kanya lang dapat umiikot ang buhay ko. Habang nagdadalaga ko, unti-unting nagbago ang turing ko sa kanya. Alam kong tito ko siya, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tuwing uuwi siya galing sa trabaho at yayakapin ako, o kaya ay hahaplusin ang ulo ko para purihin ang mga grades ko, nakakaramdam ako ng kakaibang kaba. Isang kaba na hindi ko dapat maramdaman para sa isang kamag-anak. Naging paborito ko ang amoy ng kanyang perfume na humahalo sa amoy ng kanyang balat tuwing mag-aabot siya ng pasalubong sa akin. Fiona, basta mag-aral ka lang ng mabuti. Kahit anong gusto mo, ibibigay ni Tito. Madalas niyang sabihin sa akin habang nakatitig sa mga mata ko. Ang mga titig na yon, Miss Roxy, doon ako nagsimulang malito. Minsan kasi, pakiramdam ko ay hindi lang ito titig ng isang tito. Parang mas may malalim pa. Naging maayos ang lahat. Masaya kami ni Lola Emilia at Tito Gaspar. Pero ang perpektong mundo ko ay biglang gumuho ng isang gabi. Nag-uwi si Tito Gaspar ng isang babae sa bahay. Si Veronica. Maganda siya at elegante. Tsaka mukhang mabait naman. Ma, Fiona, si Veronica nga pala, ang nobya ko. Pakilala ni Tito Gaspar sa amin. Para akong binuhusan noon ng malamig na tubig. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko sa dibdib. Akala ko, sapat na ako kay Tito Gaspar. Akala ko kaming tatlo lang nila Lola ay sapat na. Bakit kailangang may pumasok na ibang tao? Bakit kailangang may kahati na ako sa atensyon niya? Simula nang pumasok si Veronica sa buhay namin, unti-unting nawala ang focus ni Tito Gaspar sa akin. Dati pag uwi niya, ako agad ang hinahanap niya. Ngayon, pagpasok pa lang niya sa pinto, si Veronica na agad ang hinahalikan niya. Nagdadala siya ng bulaklak, pero hindi na para sa akin, kundi para kay Veronica na. Kahit ang mga weekend namin, na dapat ay kaming dalawa lang ang lumalabas para mamili, naging double date na kasama ang babaeng yon. Fiona, tingnan mo to oh. Ang ganda ng bagong damit na binili ng tito mo sa'yo. Bagay na bagay sa'yo. Sabi ni Veronica isang araw habang sinusubukan niyang makipag-close sa akin. Salamat.
Maikli kong sagot sabay talikod. Hindi ko siya gusto, Miss Roxy. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil kinuha niya ang pwesto ko sa puso ni Tito Gaspar. Napansin ni Lola Emilia ang pagbabago ng mood ko. O Fiona, apo, kailangan mong tanggapin na may sariling buhay din ang Tito Gaspar mo. Gusto niya rin magkaroon ng sariling pamilya. Payo ni Lola habang naglilinis kami sa kusina. Pero hindi ko matanggap. Para sa akin, si Tito ang lahat-lahat ko. Ang selos na nararamdaman ko ay hindi lang selos ng isang pamangkin. Isa itong selos ng isang babaeng nagmamahal sa isang lalaki. Madalas ko silang makita sa sala na magkayakap habang nanunood ng movie at halos madurog ang puso ko. Gusto kong ako ang nasa pwesto ni Veronica. Gusto kong ako ang hinahaplos ni Tito Gaspar sa likod. Isang gabi, hindi ko na natiis. Habang tulog na si Lola Emilia at si Veronica naman ay nasa banyo, lumabas ako ng kwarto at nadatnan ko si Tito Gaspar sa balkonahe. Nagpapahangin. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya mula sa likod. Tito, parang nakakalimutan mo na ako simula nung dumating si Veronica. Bulong ko habang nakasubsob ang mukha ko sa likod niya. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan niya. Fiona, ano ba yan? Hindi kita nakakalimutan. Pamangkin pa rin ang turing ko sa'yo. Sabi niya, pero ramdam ko ang pag-aalinlangan sa boses niya. Hinarap ko siya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Pero hindi ko na gusto yung turing na yan, Tito. Gusto ko ako lang yung tinitingnan mo. Gusto ko ako lang ang espesyal sa'yo. Hindi nagtagal, ang bahay na dati ay puno ng tawanan ay naging pugad ng tensyon. Sa tuwing makikita ko si Veronica na nag-aasikaso kay Tito Gaspar, parang may lasong kumakalat sa sistema ko. Pakiramdam ko, ninanakawan niya ako ng karapatan. Siya ang pumasok sa teritoryo ko. Siya ang umagaw sa atensyong dati ay sa akin lang lahat. Mabait naman si Veronica. Sinusubukan niya maging parang ate o pangalawang ina sa akin. Pero para sa akin, isa lang siyang sagabal. Isang gabi, matapos kong yakapin si Tito sa balkonahe, akala ko ay magpapadala na siya. Akala ko ay doon na magbabago ang lahat. Pero nagkamali ako. Tinulak niya ako ng dahan-dahan pero may diin. Tiningnan niya ako ng may halo ng gulat at galit. Fiona, ano bang ginagawa mo? Pamangkin kita. Anak ka ng kaibigan ko. At parang ganun na rin ang turing ko sa'yo. Huwag mo babaluktutin ang isip mo dahil lang sa selos mo kay Veronica. Sabi niya bago siya pumasok sa loob at iniwan akong mag-isa sa dilim. Doon ako unang nasaktan ng gusto. Ang pagtanggi niya ay parang sampal na gumising sa akin na sa tingin niya, bata pa rin ako. Pero hindi ako sumuko. Kung hindi niya ako makikita bilang isang babae sa pamamagitan ng paglalambing, ipapakita ko sa kanya kung ano ang mawawala sa kanya. Nagsimula akong magrebelde, Miss Roxy. Yon ang paraan ko para makuha ang atensyon niya kahit sa maling paraan. Nagsimula akong magsuot ng mga damit na sobrang iksi at revealing. Yung mga shorts na halos hindi na masakop ang hita ko at mga crop top na halos makita na ang hinaharap ko. Palagi na rin akong umaalis ng bahay at sumasama sa mga barkadang alam kong hindi magugustuhan ni Tito. Uuwi ako ng madaling araw, amoy alak, at sadyang magpapapansin sa sala para lang makita niyang hindi na ako ang prinsesa na sumusunod sa bawat utos niya. Si Lola Emilia naman ay hindi na alam ang gagawin sa akin. Panay ang pangaral niya pero wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay ang magalit si Tito Gaspar. Dahil ang galit ay atensyon pa rin. Gusto ko siyang mabaliw sa pag-aalala sa akin. Gusto kong ma-realize niya na mas kailangan niya ako kaysa sa perpektong babaeng si Veronica. Isang hapon, habang wala si Tito Gaspar at si Lola Emilia naman ay namamalengke, naiwan kaming dalawa ni Veronica sa bahay. Nakasuot ako ng isang manipis na sando at maikling short. Nakasalampak sa sofa habang malakas ang music sa phone ko. Lumapit siya sa akin at pinatay ang speaker. Fiona, kailangan nating mag-usap. Hindi ko na gusto ang kinikilos mo.
Masyado mo nang pinapahirapan ng tito mo. Bakit kailangan mo magsuot ng ganyan at maglasing gabi-gabi? Hindi ganyan ang batang pinalaki ni Gaspar. Pangaral ni Veronica sa akin. Ang boses niya ay mahinahon pero ramdam ko ang otoridad. Tumayo ako at hinarap siya. Wala kang pakialam sa akin, Veronica. Hindi kita nanay. At lalong hindi mo pag-aari si Tito Gaspar. Pumasok ka lang dito para mang-agaw. Kaya wag mo kong pangaralan na parang kung sino ka. Sigaw ko sa kanya. Nagulat siya sa pagsagot ko. Fiona, respeto naman. Ginagawa ko to dahil mahal ko ang tito mo. At ayaw ko siyang nakikitang nahihirapan dahil sa'yo. Mahal? O pera lang ang habol mo? Umalis ka na lang kasi dito. Wala kang puwang sa pamilyang to. Bulyaw ko pa. Sa sobrang galit at siguro dahil sa pagkabigla sa mga sinabi ko, hindi napigilan noon ni Veronica ang sarili. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Kasabay noon ay ang tunog ng pagbukas ng pinto sa labas. Saktong dating ni Tito Gaspar. Doon pumasok ang pagiging manipulative ko. Agad akong umupo sa sahig at humagulgol ng malakas habang hawak ang pisngi ko. Nagmukha akong biktima sa paningin ni Tito. Anong nangyayari rito? Sigaw ni Tito Gaspar habang tumatakbo palapit sa amin. Tito, sinaktan niya ako. Bigla na lang niya ako sinampal dahil tinatanong ko kung bakit kailangan niyang pakialaman ng mga gamit ko. Pagsisinungaling ko sa gitna ng iyak. Tumingin si Tito kay Veronica nang may halong galit. Veronica, totoo ba? Bakit mo naman sinaktan ng bata? Gaspar, hindi ganoon. Sumagot siya ng pabalang at nilalait ang relasyon natin. Sinubukan ko lang siyang disiplinahin. Paliwanag ni Veronica na halatang nanginginig na rin sa takot. Pero hindi mo kailangang manakit. Inalagaan ko si Fiona buong buhay ko. Tapos ikaw na bago pa lang dito. Sasaktan mo siya? Doon nagsimula ang matinding away nilang dalawa. Hindi na nakayanan ni Veronica ang pressure at ang panig na kinuha ni Tito. Sa huli, nag-impake siya at lumayas ng bahay. Sabi niya, hindi raw niya kayang pakisamahan sa iisang bubong kung saan mas pinaniniwalaan ng isang batang walang respeto kaysa sa kanya. Umalis si Veronica na punong-puno ng luha. Pagkaalis niya, nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Tito Gaspar. Naupo siya sa sofa. Hawak ang kanyang ulo at halatang wasak ang puso sa pag-alis ng babaeng balak niyang pakasalan. Doon ko naman kinuha ang pagkakataon. Lumapit ako sa kanya at naupo ako sa sahig. Sa pagitan ng kanyang mga binti at ipinatong ko ang ulo sa tuhod niya. Tito, sorry po. Dahil sa akin nawala siya. Pero huwag ka mag-alala. Nandito naman ako. Hindi kita iiwan. Hindi siya sumagot pero naramdaman ko ang paghaplos niya sa buhok ko. Doon ko naramdaman na malambot na ang puso niya. Isang gabi, matapos ang ilang araw na paglalasing niya dahil sa lungkot, pumasok ako sa kwarto niya. Amoy alak ang buong silid at nakahiga siya. Gulong-gulo ang isip. Tito, uminom ka muna po ng tubig. Sabi ko habang naupo naman ako sa gilid. Fiona, bakit ganun? Mahal ko siya. Pero bakit kailangang umabot sa ganito? Tanong niya sa paus na boses. Doon ko na ginawa ang hakbang na magtatali sa aming dalawa habang buhay. Hindi ko na siya tiningnan bilang tito. Tiningnan ko siya bilang isang lalaking kailangan ng aliw. Ginamit ko ang lahat ng nalalaman ko para maipadama sa kanya na ako lang ang makapagbibigay ng ligaya na hindi kayang ibigay ni Veronica. Noong gabing yon, sa gitna ng kanyang kalasingan at pangungulila, sumuko si Tito Gaspar sa tuksong inilatag ko. Wala nang urungan, Miss Roxy. Ang unang pagkakamaling yon ay naging simula ng aming lihim na ugnayan. Ang dating tito ay naging lihim kong kalaguyo. Hindi ko inisip ang kasalanan. Ang tanging nasa isip ko lang ay sa wakas, akin na siya. Ako na ang nag-iisang babae sa buhay niya. At handa akong gawin yun gabi-gabi basta't hindi na siya titingin sa iba. Naging masunurin ako. Lahat ng gusto niya sinusunod ko sa loob ng kwarto. Ang lason ng selos na nagtulak sa akin sa simula
ay napalitan ng isang mapanganib na obsesyon. Alam kong mali, Miss Roxy. Alam kong wawasakin ito ang pamilya namin kapag nalaman ni Lola Emilia. Pero wala na akong pakialam. Sa mga bisig ni Tito Gaspar, nahanap ko ang pagmamahal na matagal ko nang hinahangad. Nagpatuloy ang aming lihim na ugnayan sa loob ng maraming buwan. Sa loob ng panahong yon, parang naging manhid na ako sa boses ng aking konsensya. Naging eksperto na kami ni Tito Gaspar sa paglalaro sa ilalim ng ilong ni Lola Emilia. Tuwing sasapit ang hating gabi, kapag ang buong bahay ay balot na ng katahimikan at siguradong mahimbing na ang tulog ni Lola, dahan-dahan akong gagapang palabas ng aking silid. Sa bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo, rinig na rinig ko ang kabog ng dibdib ko. Pero hindi yun dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Doon, sa loob ng 4 na sulok ng kwarto ni Tito, nakakalimutan namin ang lahat ng moralidad. Nakakalimutan namin ang turing namin sa isa't isa sa labas ng pintong yon. Sa bawat haplos at bawat galaw namin, ramdam ko ang bigat ng kasalanan na tila isang tali sa aking leeg. Pero mas matimbang sa akin ang katotohanan sa mga sandaling yon, ako lang ang babae sa buhay niya. Ako ang nagbibigay ng init na hindi maibigay ng iba. Naging adiksyon ko ang pag-iisip na kahit bawal, ako ang pinipili niya sa bawat gabi. Kahit nakakaramdam na ng matinding kahihiyan si Tito, hindi niya ako matanggihan. Ginamit ko ang lahat ng paraan para manatili siyang nakatali sa akin. Ginamit ko ang pagiging inosente, ang mga alaala ng aking mga magulang. Sa tuwing nakikita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, lalo ko siyang nilulunod sa mga haplos na alam kong hindi niya kayang talikuran. Isang gabi, habang nasa gitna kami ng aming lihim na gawain, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Ang tunog na yon ay parang isang kulog na nagpabagsak sa aming mundo. "Gaspar, anak, gising ka pa ba?" Parang may naririnig akong ingay sa loob. Boses yon ni Lola Emilia mula sa labas. Para kaming binuhusan ng nagyayelong tubig. Halos huminto ang pagtibok ng puso ko sa sobrang taranta. Mabilis kaming nagbihis sa gitna ng dilim. Halos magkanda buhol-buhol ang mga daliri ko sa pagmamadali. Si Tito naman ay mabilis din na nag-ayos at ginulo ang kanyang buhok para magmukhang bagong gising. Mabilis akong naupo sa gilid ng mesa. Kumuha ng isang libro at nagkunwaring may binabasa habang binubuksan ni Tito ang pinto ng bahagya. Sapat lang para makita ang kanyang mukha. "Bakit, ma? May kailangan po ba kayo sa ganitong oras?" Tanong ni Tito habang pilit na pinapakalma ang kanyang hininga na tila galing sa isang mahabang takbo. "Akala ko kung ano na. Bakit gising pa si Fiona rito sa kwarto mo? 2:00 na ng madaling araw." Usisa ni Lola. Sabay silip sa akin sa loob ng silid. "May inaayos lang po kaming wire sa computer ko, Lola. Kailangan ko po kasing tapusin ang project ko para bukas. At nagpatulong ako kay Tito dahil biglang namatay ang screen." Mabilis kong sagot. Pilit na pinapatatag ang boses ko kahit nanginginig ang buong sistema ko sa kaba. Tumingin ng matagal si Lola sa aming dalawa. Ang kanyang mga mata ay tila naging kasing talim ng kutsilyo. Tila may hinahanap na butas sa aming kwento. Tumagal yon ng ilang segundo bago siya tumango ng dahan-dahan at bumalik sa sariling kwarto. Nung gabing yon, matapos niyang makaalis, doon ko nakita ang tunay na takot sa mga mata ni Tito Gaspar. Isang takot na hindi ko kayang pawiin ng anumang lambing. Ang takot na mawala ang lahat ng respeto sa kanya ng sarili niyang ina. Simula nung gabing yon, naging mailap na si Tito. Hindi na siya tulad ng dati na madaling maakit ng aking mga biro o haplos. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng aking gamit sa sala, bigla siyang naupo sa harapan ko. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pagnanasa, kundi puro pait, pagod at pagsisisi. "Fiona, kailangan na nating itigil to." Paninimula niya nang hindi tumitingin sa akin. Nag-usap na kami ni Veronica kahapon. Narealize ko na mahal ko pa rin siya. At gusto ko siyang bumalik. Parang gumuho ang buong bahay sa ibabaw ko.
Paano ako dito? Akala ko ba masaya tayo? Akala ko ba ako ang gusto mo? Sigaw ko habang nag-uumpisang dumaloy ang aking mga luha. Umiling siya at hinawakan ang mga kamay ko. Pero sa pagkakataong ito, ang hawak na yon ay mula sa isang ama. Maling-mali ang ginawa natin. Parang anak na kita. Pinagkatiwalaan ako ng mga magulang mo na palakihin ka ng tama. Naprotektahan ka. Pero ako mismo ang dumumi sa tiwalang yon. Hindi tayo tatanggapin ng lipunan. Hindi tayo tatanggapin ng Lola Emilia mo. At lalong hindi ng mga taong nakakakilala sa atin. Isa itong malaking kahihiyan na wawasak sa ating lahat kapag nalaman nila. Hindi ko kayang mabuhay na ang tingin sa akin ng tao ay isang halimaw. Nasaktan ako ng husto. Pinilit kong magmakaawa. Pinilit kong sabihin na kaya kong tiisin ang lahat ng panghuhusga. Basta't kasama ko lang siya, Miss Roxy. Pero buo na ang kanyang pasya. Simula nung araw na yon, bumalik si Veronica sa bahay. Nagpatawad ang babae at muling nabuo ang kanilang relasyon na tila walang nangyari. Ang masakit pa rito, kailangan kong panoorin silang magplano ng kanilang kasal. Kailangan kong makita ang mga ngiti ni Tito na para kay Veronica lang, habang ako ay nakatabi lang sa isang sulok. Parang isang anino ng kanyang nakaraan na pilit niyang nililimot sa tuwing sisikat ang araw. Dahil sa sobrang sakit at ang bigat ng katotohanan na naging parausan lang ako sa oras ng kanyang kahinaan, nagpasya akong magpakalayo. Nagpaalam ako na titira na lang sa isang dorm na malapit sa aking universidad. Hinayaan nila ako. Iniisip ni Lola na gusto ko lang maging independent. Binibigyan pa rin naman ako ni Tito Gaspar ng sustento. Pero alam kong iyon na lamang ang huling koneksyon namin. Isang obligasyon ng isang tiyuhin sa kanyang pamangkin. Ngayon, nandito ako sa maliit kong dorm, Miss Roxy. Nakatingin sa kisame habang pilit na inaalala ang bawat gabi na magkasama kami. Nagsisisi ako na hinayaan kong umabot kami sa ganun. Pero kasabay nun ay ang matinding pangungulila. Pakiramdam ko, ginamit lang ako. At ngayon, itinapon na niya ako sa isang tabi para magmukha siyang malinis muli sa paningin ng mundo. Gusto kong itanong sa'yo, Miss Roxy. Tama ba na lumayo na lang ako at hayaan silang maging masaya habang ako ay wasak na wasak? Tatanggapin ko na lang ba na naging isa lang akong parausan at kailanman ay hindi magiging reyna sa harap ng altar? Sadyang kay pait po ng katotohanan na sa dulo ng lahat, ako pa rin ang talunan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang inyong sender, Fiona.